Okay, so sa first video natin para sa C++, we will be talking about default value. So this is basic C++. So tatakil lang natin yung mga basics na meron sa C++. So yung first will be yung default value. So ang unang i-discuss natin dito is yung mga data types natin along with the default value. So ang gagawin natin is ang variable kasi guys ay accompanied siya by data types and meron tayong iba't ibang klaseng data types and those data types ay determine kung anong klaseng data yung i-receive natin. So for example, meron tayong data types na int, short for integer. And then kapag naglagay tayo ng age dito, so yung age will be our variable. So ang variable, ang pinakatrabaho niya is to contain or to hold yung mga values. So again, ang data type natin dito will be yung int, short for integer. So when we say integer, ito yung mga whole numbers. So no decimals. Yan. So tapos meron tayong variable. Ang variable naman natin is container of data. So yan yung mga meaning ng ginagawa natin ngayon. So this will be yung data type and this will be yung variable natin. And lalagyan natin siya ng semicolon, ibig sabihin, ina-end na natin yung line of code na ito. Now, next na data type natin will be yung double. So ang double naman, data type, double, ito naman ay with decimals. So, ibig sabihin, they receive yung numbers na 10.9, mga ganun, or 100.5, basta meron silang decimals, or meron silang point. So, yan yung double natin. And, for example, naglagay ka ng salary dito. So, eto ngayon, yung magiging variable mo or container mo. So, for example, naglagay ng age yung user mo, ilalagay niya ito sa variable na age. Kapag naman naglagay siya ng pera or salary, papasok yon sa mismong variable na salary natin. Okay? And then, example, ang age natin, kung gusto natin mag-assign ng value, so ang age natin is equal siya sa 20. So, ibig sabihin, itong 20 na ito, yung data. Ito yung variable na hahawak sa 20 na yon. And yung data type is a type of data. Mapapansin nyo, whole number naman yung 20 natin. Wala naman siyang point something. Okay? So, pagdating naman sa salary natin, pag nag-equal tayo ng, let's say for example, 100.5. So, yan ngayon yung magiging salary niya. So, double kasi meron tayong decimal dito. Then, another data type na meron tayo will be yung char or yung character natin. So, when we say character, ito yung single letter lang or single character. Let's say for example, ang variable mo ay grade, tapos nag-equal ka. Ngayon, ang character guys, ay palagi siyang merong single quotation. Pag nilagyan mo siya ng A, okay na siya niyan. So, ito yung character mo ngayon. Now, kailangan yung single quotation na ito kasi character yung ginagamit natin. So, every time nagagamit ka ng character, dapat meron siyang single quotation. Then, meron tayong boolean. Okay, so ang boolean naman, ang hino-hold niya ay true or false. So, let's say for example, pass ba yung ating students? So, ayan. So, introduce natin sila in the future, yung ibang mga data types. So, paano ba i-print yung mga 'to? So, gagamit lang tayo ng cout sa C++. Okay? Then sasabihin natin default value. Okay? So, default value ng age natin and L. So, ang cout guys, ginagamit natin siya for printing. So, ibig sabihin, pinapakita natin itong default value na 'to. Then, meron tayong less than operator para ilagay yung mismong variable natin, which is yung age. So, yung lilitaw dito is 20. Okay?
And then yung end line naman natin para hindi magdikit-dikit yung age, salary, and grade natin later on. So kapag rinan natin yung program, yan. So makikita nyo dito, default value is 20. So ayan siya. Now, ang gagawin natin, tatanggalin na lang natin itong end line. And then ang gagawin natin, magsi-see out ulit tayo dito or magpi-print tayo dito. And ang gagawin natin, your salary is, your salary is, then tatawagin natin yung salary natin. Then, semicolon. Then, pag ni-run natin siya, papansin nyo, default value 20, your salary is 100.5. So, ang problema, magkadikit sila. So, para hindi na sila magkadikit, ibabalik natin yung end line natin. So, pag ni-run natin siya ngayon, yan, mapapansin nyo, nasa baba na yung your salary dito. So, again, pag tinawag mo si salary, ang lilitaw dyan is 100.5 kasi yan yung hino-hold ng variable na salary natin. Now, etong mga text or words na nasa loob ng double quotation natin, very important sila. Though hindi siya nagkakaroon ng error, kahit magkamali ka ng wrong spelling dyan, pero instruction kasi sila kung ano yung may receive natin. Okay, kung ano yung hinihingi natin. Okay? So now, kakopy ko na lang ito, paste, and then sasabihin natin your grade is, and then kukunin mo si grade, ilalagay mo siya dito. Para may pakita natin yung A natin. So run. Mapapansin nyo, magkadikit na naman sila. Yung salary and grade. So ang gagawin natin, kukunin nyo itong si end line, ipipaste nyo siya dito. And run para bumaba yung your grade natin. So makikita nyo dito, default value is 20, your salary is 100.5, and your grade is A. Okay? So, yan yung default value natin sa C++. Basically, when we say default value, ito yung nag-a-assign ka agad ng magiging value sa mga variables mo.